Oh, tingnan natin ha. Piplay natin. May stamp of approval niya to ha. Oh, sige, ito. Alam mo, MG, Ito. kung foundation Oh, yan ha. Oh. balita ko, MG, may mga nagpapayo na sa'yo before. Kaso, hindi mo sila pinakinggan. Mas pinakinggan mo si Kayo. Alam mo, MG, kung foundation talaga siya, wala ka sanang kaso ngayon. O di ba tama naman, kung hindi mo pinalakas ng pinalakas ang loob ni MG, hindi yan titira ng titira, hindi yan magko-content ng magko-content hanggang sa makapag-commit na siya ng libelous statement. So sino ang pinakamatinding sulsol? Sino ang nag-push kay MG? Pakinggan yung mabuti yung susunod na magsasalita at malalaman nyo kung sino talaga ang sulsol. Pag dito siya gumagawa ng content, hindi makasagot si Nico David. And then, ako rin yung nag-push sa kanya, go. Kaya mo. Okay, eto ang obserbasyon at opinion ko dyan. Kayo need to push MG para mag-content si MG ng malakasan against Nico. Then, the probability na makakommit si MG ng libelous content is high. And once na mag-predict ka, nakakasuhan si MG, the probability na mag-materialize yung prediction ni Kayo is high as well. And when that prediction became successful, sino ang bida at hahangaan? Siyempre si Kayo, na noon pa man gumagawa na to help but always waiting for praise. So the possibility na pinalakas niya ang loob ni MG is not really to support and help MG but to get the praise at hangaan siya. Remember, noon pa man uhaw na sa papuri at paghanga ng tao si Kayo. Again, obserbasyon at opinion ko lang yan. Pag dito siya gumagawa ng content, hindi makasagot si Nico David. And then, ako rin yung nag-push sa kanya, go. Kaya mo. Kaya mo si Nico David. Go ahead. Tanong, sinabi ba yan ni Kayo bago o after ni Nico kasuhan si MG? Sa opinion ko, base sa pag-analisa ko, iyan ay encouragement ni Kayo kay MG. Wala pang kasuhan. Pero dahil magaling si Kayo magmekos-mekos, maaaring sabihin ni Kayo na sinabi niya yan after na nang kinasuhan ni Nico si MG. Kaya possible yon na maging palusot ni Kayo. But if you will analyze yung sinabi niyang hindi nakakasagot si Nico pag andoon siya kay Kayo, so mas possible na that encouragement was given before makasuhan si MG. Tanong ulit, nagbibigay ba ng input si Kayo ng mga maaaring sabihin ni MG? At dahil hindi sumasagot si Nico, akala ni MG dahil sa mga advice, tulong at support ni Kayo, doon na nagkaroon si MG ng strong feeling na si Kayo at Libayan ay mga strong foundations. But just like other foundations, weak at puro hangin lang ang foundation na meron si MG. And the only true and strong foundation na meron siya ay ang asawa niya. Because the two foundations are weak, nabigyan ni Kayo ng false hope si MG. Pero dahil magaling nga si Kayo mag-manipulate, still nagawa niya maging bida siya at magaling by predicting something. So sino talaga ang nakinabang mabuti sa mga nangyari at nangyayari? Si Kayo na nagbigay ng lakas ng loob kay MG na successful sa prediction niya kuno? At pinagkakita ang mabuti ang information na nakalap kay MG at panunulsul nito and resulting to those kinds of views and gain loads of money? O si MG na may kaso dahil sa huwad at weak foundations? Again, obserbasyon at opinion ko lang yan base sa sequence ng mga pangyayari at base sa statement ng aking nire-reactionan. So pag kinasuhan ko isa sa inyo, mali yung foundation nyo. Bobo eh. Pag kinasuhan mo ang isa sa amin, mali ang foundation namin? Bakit? Mayroon ba kaming sinabing foundation namin? O sino ngayon ang bobo? Sasabihin mo may foundation kami. Wala naman kaming sinabing foundation namin, hindi katulad ni MG na may sinabi siyang foundation which is ikaw yon. At isa pa, ang galing magpabida at magsabing bobo, samantalang age of sexual consent sa Pilipinas hindi alam. Marunong magbasa pero mahina ang comprehension. Nagpabida sa age of sexual consent. Ayun, napahamak si Libayan. Kalkalin ba naman yung turong mali ni Libayan? Hindi sinasabing ang age of consent is 16 years old, 18 pa rin. Anong gagawin natin? Simulat sa pool naman bobo na tumatandang to.
Ano? Sa simulat sa pool, bobo sa eklesyastiko? Baka nakakalimutan mong sa Age of Sexual Consent nagsimula ang channel na ito, na kinalkal mo, na ikinapahamak, nilibayan. Ang hilig mo kasing magpabida, kung makapanglait ka at makapagsabi ka ng bobo, akala mo pagkatali-talino mo. Simpleng alamin lang ang Age of Sexual Consent sa Pilipinas, hirap mo pang intindihin. Matatawa ka na lang talaga dito kay Kayo kung makapanglait at makapagsabi ng bobo, wagas, parang pagkatali-talino. Samantalang simpleng what is the age of sexual consent in the Philippines, hindi alam. 18 daw. Siguro naman binasa niya yung batas pero hindi naiintindihan. Bida-bida, tali-talinuhan. Pakinggan nga ulit natin kung paano siya nagtali-talinuhan sa topic na age of sexual consent. Kung makapagsalita ng bobo, pagkalutong, akala mo naman pagkatalino. Hindi sinasabing ang age of consent is 16 years old, 18 pa rin. Oh, sino ngayon ang bobo? At ang isang ugali ni Kayo at strategy ni Kayo na hanggang ngayon daladala niya sa social media, ang mangbaliktad. Tapos kapag nag-aaway kami, kahit ako yung may kasalanan, pag binaliktad ko, siya na yung may kasalanan. Dahil magsasorry siya sa akin. O di ba, based sa testimony niya, kapag siyang may kasalanan, babaliktarin niya, and then ang wife na ang magsusorry sa kanya. Ginagawa pa rin ba niya yan ngayon sa social media? Yes, sa age of sexual consent, nag-spread ng maling interpretasyon. After ng debate, nagmekos-mekos na para palabasing hindi siya mali. Followers ni Kayo at kabatas, including libayan, bilib na bilib pa sa pagmekos-mekos ni Kayo. Yung may kasalanan, nagagawa niyang walang kasalanan. Yung may mali, nagagawa niyang walang mali. Pero iyon naman ay nagagawa niya lang sa mga kaya niyang i-manipulate. Puro libelous statement lang naman kayang ibigay niyan. Ang hilig talaga magparatang nitong si Kayo. Puro libelous statement daw ang kaya ko. Bakit hindi mo itanong yan sa magagaling na abogado at nang malaman mo kung talagang libelous statement nga ba ang sinasabi ko? Strategy mo ba yan para matabunan yung katotohanan na isa kang money launderer at magnanakaw ng credit cards noon? Nagsisisi ka na ba bakit you brought out that in public? Dahil lately mukhang masyado kang defensive at pinaparatang mo pa sa amin na kami ang nagparatang sa iyo. Sasabihin mo pa, only libel. Abay, nagre-react at nagbibigay lang kami ng opinyon sa inuugali mo sa social media ngayon and we compare it sa testimony mo at confession mo. Kaya huwag kang masyadong manggalaiti dyan sa harap ng computer mo at banta ka ng banta. Kasi ramdam na ramdam ko ang panginginig ng kalamnan mo sa galit sa akin. Bakit? Nabubulsay ko ba ang ego mo? Uulitin ko, obserbasyon at opinyon ko lang ang mga sinasabi ko base lang naman sa mga sinasabi at ginagawa mo bilang isang vlogger. Kung mali ako sa obserbasyon ko, no damage yun sa buong pagkatao mo. Kaya huwag kang masyadong defensive dahil the more na nagiging defensive ka, the more nakakakuha ko ng information mula sa iyo. Tama, mahina sa logic. Ikaw ba magaling sa logic? Kay galing mong gumamit ng salitang logic pero pag on the spot na, hindi mo mai-apply. Biruin mo dahil napahiya ka doon sa reaction ni Ann Abrahano. Tapos after na makita yung katangahan at kahinaan mo noong panahon ng debate, magpo-post ka na patungkol sa logic. It's too late already. Bakit hindi mo in-apply yan nung nagdebate kayo? Hindi kung ano-anong ipresent mo na wala namang relasyon sa topic na pinagdedebatehan ninyo. Maipasok mo lang yung motibo mong hindi maganda. Kaso, yung evil motive mo hindi umubra. Nakita yung kahinaan mo pagdating sa debate at yung logic mong pinagmamalaki hindi gumana nung panahon ng debate. Kaya yung post mo sa community para sabihin kay Ann kung naiintindihan niya ba ang logic, it's too late kasi hindi mo ini-apply yan nung panahon ng debate. Ano yan? Kinuha mo lang sa ChatGPT para magmukha kang matalino sa mga followers mo? Ito si Kayo, palagi niya sinasabi mahina ang logic ninyo, wala kayong logic. Tingnan nga natin kung may logic nga ba talaga itong si Kayo. Kung ina-apply niya talaga yung logic sa buhay niya. May tanong ako dito, sabi ko, can logic help to make fewer mistakes in life? Ang sagot niya dito, what a great question. Yes, logic can definitely help you make fewer mistakes in life.
By using logical thinking, you can analyze situations more objectively, evaluate information more critically, and make more informed decisions. So, ibig sabihin ba sa dami ng mistakes na nagawa ni Caio, napakahina siguro ng logic niya para makapag-commit siya ng sobrang daming mistakes. Itinana ng girlfriend tapos ninakaw ang tuition fee, tapos ng babae, tapos naging scammer. Handang ipalit ang buhay ng anak niya kapalit ng buhay ng asawa niya. Ano kayang klaseng logic meron si Caio? Siguro hanggang bunganga lang, ano? Pero pagdating sa application, mahina. Pero kung makalait, inam. Kung foundation mo talaga siya, hindi ka makakasuhan. O diba tama naman, kung hindi mo yan sinulsulan ng sinulsulan, hindi yan maglalakas ng loob na tumira ng tumira. Gusto nyo, tira lang kayo ng tira, kumikita kayo ng kumikitang mabuti sa views. Tandaan mo, at some point, dinala ni MJ si Nico sa korte. Pero natalo siya. Imagine, aminado si MJ na cheap lawyer si Libayan at mahal ang lawyer niya. Ibig sabihin, magaling. Bakit natalo? So pwede nating makonclude na mahina ang kinaso ni MJ noon. At pasalamat siya, hindi nag-claim ng damage si Nico nang nanalo siya laban sa kinaso ni MJ. Siguro kung ako yon, baka mag-claim ako ng damage sa panahon at oras na sinayang niya. Ako papayag na sasayangin ng oras ko at panahon ko. Kaya Caio, kung dumating ang panahon na ma-reveal na ang identity ko, karapatan mo ang mag-file ng kaso. Kung tingin mo na nag-commit ako ng libelous remarks laban sa'yo, siguraduhin mo lang na strong ang mga evidences mo at mananalo ka. Dahil kung masasayang ang oras ko dahil dyan sa ikakaso mo, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang oras ko at panahon ko na sinayang mo. Not in peso, but in euro. At minsan generous ako, kaya pag binigyan mo ako ng kaso, bibigyan din kita sa lahat ng mga paratang mo sa akin na walang katotohanan. Pero malay mo, umiral yung soft part ng heart ko at patawarin na lang kita at ipaubaya na lang sa Diyos ang lahat ng paratang mo sa akin na walang katotohanan. I believe God is just at wala namang makakalampas sa Diyos sa lahat ng tama at mali nating ginawa at ginagawa. Kaya nga iyan ang life verse ko. Ecclesiastes 12:14. Anyway, we'll see what will happen pag dumating na tayo sa panahon na yon. Eh paano kung trip mo lang magkaso? Eh di makakasuhan ka pa rin. Tanga. Ang bobo. Ang tanga naman kung magtakaso ka dahil trip lang, magsasayang ka ng oras at panahon at pera? Siguro ikaw, trip mo lang nakasuhan ako, kaya panay banta mo sa akin. Alam ko namang alam mo na mahina ang ikakaso mo sa akin, pero alam kong magtitrip ka lang para lang patunayan mo sa mga followers mo kaya mong magkaso. It doesn't matter kung malakas, mahina o trip mo lang. Pero ang talagang reason kung bakit gusto mong malaman ang identity ko para makalkal mo ang personal kong buhay at para ialay sa mga zombies nyo. Unfortunately, I will never let my guard down with you. Kaya huwag kang umasa na ibibigay ko sa iyo ang identity ko. Nunca. At isa pa, huwag kang hingi ng identity ko sa iba. Di ba pinagmamalaki mo magaling kang hacker? Bakit hindi mo i-hack ang account ko para magamit mo? Hindi yung nag-iintay ka pa na may maloko ka, nakilala ako at ibigay sa iyo ang identity ko para pag nagkaroon ng kasuhan, may maituro ka. Style mo basang-basa ko na. Buti na lang yung mga napagbigyan ko ng details ko, hindi mga tanga. But if time will come, may magbigay sa iyo ang tanga niya dahil sigurado pag humantong tayo sa kasuhan, siguradong ituturo mo siya, maisalba mo lang ang sarili mo. Tulad ng balak mo na ituturo mo si MJ pag kinasuhan ka para lang maisalba ang sarili mo. Kaya ipapaalala ko ulit sa inyo ang sinabi ni Rebecca Robertson. Once a scammer, always a scammer. That's why you should never let your guard down around a confessed scammer. Kahit sino pwede Exactly. Tapos ito, hindi mo nga ma-explain sa mga tao yung 1,000 subscribers mo? Parang nakalimutan mo na ata Caio. Hindi ba na-explain ko na yan? Kung nagkamali ako na pwede pala na mag-LS kahit walang 1K, abay pasensya na. Hindi ko alam na pwede pala mag-LS sa ibang platform kahit wala pang 1K.
At yung akusasyon mo na bumili ako ng subscribers, kasinungalingan yan. Hindi ko makita yung point na bibili ako ng subscribers tapos magko-content lang ako 1 to 3 times a week, minsan wala pa. But for the sake of argument, let's say, totoo na yung paratang nyo sa akin patungkol dyan sa subscribers. Ang tanong, may naperwisyo ba naman ako? O may ninakaw ba naman ako na pinagtrabahuhan nila? Tapos ibabato mo sa akin ang salitang budol, gayong ikaw naman ang totoong budol. Ang dami mo kayang naperwisyo, pinagtrabahuhan ng iba, ikaw ang nakinabang. Tapos ang kapal ng mukha mo na magsalita ng budol, samantalang alam mo naman sa sarili mo na ikaw ang totoong budol. Ano yan, bato ka ng bato ng salitang budol para matabunan yung pangbubudol mo sa iba? Unfortunately, bawat bato mo ng salitang budol, tumatama yan sa mukha mo. Anonymous ka pa. Diyan ka kasi magaling mambudol. Parang gawain mo yun kayo ah. Parang bumabalik sa mukha mo yung sinasabi mo, diyan ka magaling mambudol. Inexplain mo pa nga, di ba? Kung paano ang ginagawa mong pampubudol at nakangiti ka pa talaga. Tapos magko-confess ka tapos sasabihin mo kami ang nagparatang sa iyo. O ngayon, ikaw mismo ang magiging proof ko na tama ako sa prediction ko. Hoy, correction, hindi mo ko proof. Hindi mo inintindi yung sinabi ko. Hindi mo inintindi yung context ng message ko. Paulit-ulit kong sinabi doon, successful ka sa prediction mo kuno. Parang hindi mo pinapagana yung logic mo, Kayo. Gusto mo lang kumuha ng isang part tapos imemekos-mekos mo. Hindi mo inintindi yung buong context ng content ko. So ngayon, si Nico David, dinideny yon. Meron pa siyang stamp of approval dyan. Pakinggan natin to ha. Anong stamp of approval? Ang galing mo talaga magmekos-mekos. Iba yung sinasabi ni Nico sa gusto mong palabasin. At iba rin yung sinasabi ko sa gusto mong palabasin. Babaliktarin mo pa at gagawin mo pang ikaw ang bida? Kaya yung pamamayagpag mo sa social media na para bang gusto mong sabihin na isa kang propeta dahil successful ka sa prediction mo kuno, where in fact may mga ginawa ka para maging successful yung prediction mo. Kayang-kaya mong isakripisyo kahit sino para lang sa pansarili mong kagustuhan. Anak mo nga kaya mong ipagpalit ang buhay. Si MG pa kaya, nakailan mo lang naging kaibigan. Kaso si Kayo, proud na proud at namamayagpag dyan sa prediction niya. Namamayagpag sa prediction niya. Totoo naman, di ba? Namamayagpag ka dyan at pinagyayabang mo yung prediction mo kuno. Kailan ka pa naging propeta? Sa tingin mo ba talaga humanga ako sa prediction mo dahil sinabi kong successful ka sa prediction mo? Hindi mo talaga inintindi kung bakit nasabi kong successful ka sa prediction mo kuno. Nasabi ko na successful ka sa prediction mo dahil sa obserbasyon at opinion ko. Una, kailangan mong pahangain si MG. Kinakailangan mong sausawan ang content at issue ni Nico at MG. Napahanga mo ba si MG? Yes, akala niya ang galing-galing mo. Hindi niya alam mapapahamak siya ng dahil sa iyo. Biruin mo, i-push mo ng i-push yung dalawa. Nananahimik na sila. Sound familiar ba? Hindi ba't ganyan din yung sa age of sexual consent, nananahimik na yon, pero kinalkal ni Kayo, ayun, napahamak tuloy si Libayan. Pangalawa, kuhanin ang loob ni MG. Nakuha mo ba ang loob ni MG? Yes, kasi siya ang mismong lumapit sa iyo, ayon na rin sa iyo. At nagkwento si MG sa iyo. Pangatlo, palakasin ang loob ni MG. O di ba successful ka rin doon kaya nga lagi siyang pumupunta sa iyo at itinuring ka pang foundation. MG, lower his guard down with you. Ang akala niya foundation ka, ang akala niya kaibigan ka niya. Pero ang hindi niya namalayan, napahamak siya ng dahil sa pagpupush mo sa kanilang dalawa. Tapos nagpredict ka na. O di syempre, pag nangyari yung prediction, hahangaan ka ng marami. Hahangaan ka ng mga followers ni MG. Hahangaan ka lalo ng mga followers mo. Iyan ang dahilan kung bakit ko nasabing successful ka sa prediction mo kuno. Dahil na-manipulate mo ang sitwasyon. Hindi namamalayan ng tao na nabibiktima mo na pala sila.
O again, obserbasyon at opinyon ko lang ang lahat ng sinasabi ko, maliban doon sa fact na confess scammer si Kayo dahil iyon ay katotohanan. At siya na rin ang nagsabi na hindi natin malalaman yon kung hindi niya kinonfess. What if malaman sino talaga si Estepalastico? Na nangyari, Kayo proud na proud at namamayagpag dyan sa prediction niya. Okay! Namamayagpag daw ako sa prediction ko. Napansin niyo ba, paulit-ulit niyang pineplay at nagfo-focus lang siya dyan. Para bang gusto niyang palabasin sa mga followers niya na hinahangaan ko siya dahil sa pagsabi kong successful siya sa prediction niya. Ituloy natin. Panghe! Na nangyari at ikaw naman ngayon, stress na stress. Alam mo, MG, ito ang obserbasyon ko at opinion ko. O ayan, di ba? Doon sa content ko, sinabi ko na obserbasyon at opinion ko. So ano yung minemekos-mekos ni Kayo na sinasabi niya na only libel ako? Sinabi ko nga na obserbasyon at opinion ko. So ano yung libelous na sinasabi ni Kayo dyan sa content ko? O sige, pagpatuloy natin yung pineplay niya. Alam mo, MG, ito ang obserbasyon ko at opinion ko. Ginamit ka lang talaga ni Kayo. Kinuha niya lang ang mga information sa iyo, pinagsalita ka niya para pag nagkaipitan, maisasalba niya ang sarili niya. Dahil sa... Kita mo na? Libelous statement. What? Libelous statement? Huwag kang tatanga-tanga Kayo dahil sinabi ko dyan sa content ko na iyan ay obserbasyon at opinion ko. Kaya huwag kang magpa-victim dyan sa mga followers mo at magpabida-bida at sinasabi mong libelous yung content ko. Dahil uulitin ko, paulit-ulit kong sinabi dyan na iyan ay obserbasyon at opinion ko lang. Bakit kaya hindi mo ipakita yan sa magagaling na abogado at tanungin mo kung libelous nga ba yung content kong yan? Bago ka dyan magpa-victim at sabihing libelous yung content ko. If malaman mong lola budol kang bobo ka. Gigil na naman si Kayo. Akala mo naman siya pagkatalino. Age of sexual consent, hindi alam. Na mismo si MG nagsabi sa akin na kaya siya lumapit sa akin is exactly because of Nico David. Di pahiya ka ng bobo ka. Paanong hindi lalapit sa iyo? Akala niya nagkaroon siya ng kakampi. Akala niya magaling ka. Akala niya, foundation ka. O di parang pinalakas mo na lang yung obserbasyon at opinion ko. Why not the other way around? What if si MG mismo ang umamin sa akin? Why not the other way around? So MG, mukhang gusto pang palabasin ni Kayo na ikaw ang nanggamit sa kanya. At ngayon, sinabi mo na siya ang lumapit. So, ano naman sa tingin mo bakit siya lumapit sa iyo? Hindi ba dahil nakaramdam siya na nagkaroon siya ng kakampi sa katauhan mo? At dahil akala niya magaling ka, syempre magkukwento sa sayo at maghihingi ng advice. O di ba ikaw ay isang confess scammer? Sabi nga dito ni Rebecca Robertson, once a scammer confessed, you will let your guard down. At ganyan ang nangyari kay MG. MG lower his guard down. And MG begin to see you as a friend. Kaya nga nagkwento siya nang nagkwento sa iyo. So tama nga yung sinabi ni Rebecca Robertson, hindi ka nga niya binigyan ng pera, pero dahil kilala si MG at nagawa mong gamitin ang awayang Nico at MG, so kumita ka ngayon ng kumita ng pera. Tapos namayagpag ka pa sa prediction mo kuno. So ang tanong, hindi mo ba ipinahamak si MG sa pagbuhay sa issue ni MG at Nico? At iyon ang buong context kung bakit ko sinabing successful ka sa prediction mo. You sacrifice MG para magmukha ka lang magaling sa mga followers mo at sa mga followers ni MG. At iyon ang obserbasyon at opinion ko. Ngayon, nasa sa tao na kung mag-a-agree sila sa obserbasyon ko at sa opinion ko. Kung hindi, di hindi. Pahiya kang bobo ka. O paano naman ako napahiya? Mas lalo mong pinapalakas yung obserbasyon at opinion ko. Anong ako yung nanggamit sa kanya? Lumapit siya mismo sa akin exactly because of Nico David.
Again, ang tanong, bakit nga siya lumapit sa iyo? Kasi nga, dahil nakakita siya ng kakampi sa katauhan mo dahil kinokontent mo na kinokontent si Nico. So, nakuha mo na yung loob ni MG. So, ano ngayon ang susunod na step? Pag dito siya gumagawa ng content, hindi makasagot si Nico David. And then, ako rin yung nag-push sa kanya, go. Kaya mo. Kaya mo si Nico David. Go ahead. At ang tanong, bakit mo hinintay pang umabot ng part 3 bago mo siya pigilan? Kung talagang may care ka sa simula't simula, pipigilan mo si MG. Dahil bilang isang tunay na kaibigan at nagke-care sa isang kaibigan, maiisip mo, possible na ma-push si Nico na kasuhan si MG. Dahil in the previous, si MG ang nagkaso kay Nico. At kung i-analyze mo, pwedeng mag-claim ng damage si Nico sa pagkapanalo niya against kay MG. Pasalamat siya at hindi na nag-claim ng damage si Nico. At kung matalino si MG, mananahimik na siya dahil pwede talaga siyang balikan ng kaso anytime. Dapat naisip mo yon kung talagang nagke-care ka. But unfortunately, pinlakas mo pa si MG sa tuwing magko-content siya. Ano kayo? Naisip mo ba yon kaya ka nag-predict? Hindi ka nga lang sigurado sa ikakaso at nagpag-grandstand ka sa copyright infringement. At nang sumagot si Nico, nagpalusot ka na. At binanggit mo nga ang cyber libel from the previous. But ang issue ninyo ni Nico ay copyright infringement. So ang na-file ay cyber libel, not copyright infringement. Gets mo? Kaya wag mo imekos-mekos ang sitwasyon at walang witness, walang proof. Dahil iba ang issue ni Nico sa content niya. It's about copyright infringement. At yung context ng content ko, about sa ginawa mong pag-manipulate sa sitwasyon kung bakit nasabi kong successful ka sa prediction mo. Dahil hindi ka propeta para maging successful yung prediction mo kung wala kang pinagbasihan o wala kang ginawa. At sa obserbasyon ko, napakalaki ng contribution mo para maging successful ang prediction mo kuno. Kaya nga sinabi ko doon sa previous content ko, successful prediction kuno because there's a hidden motive with your prediction. Again, ang sinasabi ko ay base sa obserbasyon at opinion ko. I'm not claiming that as a fact. Anyway, let's continue. Dahil alam niya daw na hindi makapalag sa akin si Nico David, sino ngayon ang gagamit? Wait. Parang gusto mo pa atang palabasin na ikaw ang ginamit ni MG at hindi ikaw ang nanggamit kay MG. Ganun ba yon? Pero alam ko yon. Kasi sinabi niya sa akin yon. Hindi nagsinungaling sa akin yung tao. Siyempre, one-sided ka dahil sasabihin mo, iyon ang totoo. Natural, ginawa kong foundation niyan. Isasabihin mo, totoo yung sinasabi niya. O i-clear ko ha, wala akong sinasabi kung sino ang sinungaling at hindi sinungaling. Ang sinasabi ko rito, dahil one-sided si Caio, of course, sasabihin niya na nagsasabi si MG ng buong katotohanan. Kayo kasi kasinungalingan lang alam niyong... As expected, natural sasabihin mo kami ang sinungaling. Iyan naman ang palagi mong sinasabi. Kapag hindi mo nagugustuhan yung mga bumabati ko sa iyo, tinatawag mong bobo, tinatawag mong budol, tinatawag mong sinungaling, at ang pinakamatindi yung tatawagin mong may tulo. Bakit? May evidence ka ba? Minsan naiisip ko tuloy, siguro ikaw nagkatulo na kayo. Kasi bakit mo mababanggit yun palagi sa mga bumabati ko sa iyo? Anong relasyon ng tulo sa taong nagko-comment? Kaya tuloy minsan naiisip ko, ito'y obserbasyon at opinion ko lang naman. Yung mga ibinabato ni Caio, nakikita niya sa sarili niya tapos ibinabato niya sa iba. Ayan, katulad niya, sinasabi niyang bobo. Bobo kayo. Puro kayo bobo. Yung isa, nirepost pa yung sinabi mo. O di lalo siyang natalo sa prediction ko. Palagi ka naman panalo sa mundo mo. Asawa mo nga, kahit ikaw ang may kasalanan, siya pa ang nagsosorry. Inamin niya ngayon na tama ako sa prediction kong bobo siya. Pare-pares kayong bobo. Ramdam ko yung panginig ng kalamnan ni Caio sa galit. Ginamit ko si MG? Paano? Paano? Eto pakinggan mo. Baka ito na ang sagot sa tanong mo. Blessing, it's more like I met the devil.
it's in me. And then, yung isa sa consequences nun is, because nagpatong-patong na yung lies, nagiging self-deception na. So, hindi ko na alam kung ano yung totoo, ano yung hindi totoo. O baka yun na yung sagot sa tanong mo kasi nagpatong-patong na yung mga lies at hindi mo na alam kung ano ang totoo at hindi totoo. Baka yung evil na nasa iyo bumalik at may kasama pang 7. Kaya nga hindi mo mailabas ang identity mo, di ba? O bakit hindi mo masabi yan kay Gossip Para Central? unli-libel kang bobo ka. Unling libel? Again, ipakita mo yan sa magaling na abogado at tanungin mo kung libelous nga ba ang content ko. At isa pa, bago mo questionin ang identity ko, bakit hindi mo yan masabi kay Gossip Central? Masyado mong pinag-iinitan ng identity ko. Pero yung kakampi nyo na si Gossip Central, wala ring muka. Di ba? Sinasabi mo ako yung gumamit kay MG. What if I can prove to you na si MG mismo nagsabi sa akin? O, gusto mo bang sabihin na what if si MG ang gumamit sa iyo? Dahil si MG ang lumapit sa iyo at ginawa kanyang tagapakinig at ikaw ay nagbigay lang naman ng suporta at pinalakas mo lang naman ang loob niya. So, si MG ang nanggamit sa iyo. Ganun ba ang gusto mong sabihin? Kasi para sa akin lang naman ha, na para bang sinasabi niya na hindi siya ang nanggamit kay MG kasi si MG ang lumapit sa kanya. Kaya si MG ang nanggamit sa kanya. 3 lang naman ang possible na mangyari dyan. Si Kayo ang nanggamit, o si MG ang nanggamit, o pareho silang naggamitan. What do get out of this? Do you live like this in real life? This is real life. This is what sadness looks like. No. Alam mo, sadness looks like ganito. Yung walang God, katulad mong bobo kang selectable ka. Akala mo hindi kita kilala? Bobo! Bye-bye! Oh. Yan yung lagi nagsasabi na mayroon siyang Diyos. Pero kung makapanglait sa kapwa-tao niya, inam, ano? Wala namang masama doon sa comment na binasa niya. Pero nanggagalaiti talaga siya sa galit. Yan yung sadness. Ang sadness is arguing because there is cancer. Therefore, there's no God. Bobo! Pare-parehas kayo. Oh. Galit na galit at gigil na gigil doon sa nag-comment. Iyan yun palagi nagka-claim na may Diyos siya. Pero tingnan ninyo kung paano magsalita at umasta. Hindi kaya evil God yung pinagmamalaki niya, nakilala niya? Sa bagay, di ba sinabi niya before na nakita niya sa sarili niya ang evil? At hindi mo namamalayan, nagsama pa at bilangin mo kung ilan. Oh. Sabihin niya sa iyo naman ang galing ang information. May care ba sa iyo si Kayo? May care daw ba sa si Kayo? Tanong mo nga kay MG kung bakit hindi na ilabas yung part 3. Hindi porket hindi na ilabas ang part 3, may care ka na. Dahil yung pag-push mo lang ng pag-push sa issue ng dalawa at alam mo namang hahantong sila sa ganitong sitwasyon, iyon pa lang ay isang indication na wala kang care. Yung bobo kang matanda ka? Grabe talaga magsabi ng bobo. Kala mo nung pagkatalino, ano? Itanong mo nga. Bakit hindi lumabas yung part 3? Sinong umawat? Here. Pabida na naman siya, ano? Grabe talaga to si Kayo. Tindi. Kaya nga hindi ka makapag-release ng identity mo eh. Kasi ang alam mo lang gawin, libel. Sabi ko nga sa iyo, Kayo, ipa-evaluate mo yan sa magaling na abogado. At tanungin mo kung libelous yung content ko. Hindi yung pabida-bida ka dyan sa mga followers mo. Dahil yung mga nakakaintindi sa batas, alam nila yan kung libelous o hindi. Bakit di mo ibigay yung identity mo, demanda kita, sabihin natin kung sino foundation mo? Anong lies na naman yan, Kayo? Hindi porket sinabi ni MG na may foundation siya at sasabihin mo kung sino ang foundation ko, wala naman akong sinabing foundation ko. Tingnan mo, deception na naman yan. Nagpapatong-patong na ang mga lies mo.
Kaya bakit ko ibibigay ang identity ko sa iyo? Hintayin mo na lang kung time will come, ma-reveal ang identity ko at doon mo ako kasuhan at magkita tayo sa korte. At uulitin ko, mas marami akong evidence na pwedeng gamitin laban sa iyo. Kaya huwag kang masyadong pabida dyan sa mga followers mo. Sino ba ang umawat kay MG na ilabas yung part 3? Tanong mo nga sa kanyang bobo ha. Itanong mo. Bakit ko patatanungin? Sinabi mo na nga. Ikaw pala yung isa sa legal team na binabanggit ni MG na nag-advise na wag ilabas yung part 3. Sino? Even MG can say that. Even MG can vouch for that. I was the one who stopped him. O bakit mo pa pinaabot ng part 3 bago mo siya pigilan? Bakit nung simula, pinalakas mo pa ng pinalakas ang loob ni MG? May pag-go-go ka pang nalalaman, para kang si Rufa May, go, go, go! Kaya mo yan, MG! At nang nasa peak na siya ng adrenaline niya, bigla mong pipigilan. Kahit saan mo talaga dalhin ang sarili mo, pinapalabas mo, ikaw ang bida. Kaya siguro noong 2022, hinahire ka pa rin ng boss mo na kasabwat mo sa pang-i-scam. Kasi sa galing mo sigurong mag-manipulate ng tao, madami kang nai-scam. Kaya gusto ka pa rin i-recruit. Till now, gamit na gamit mo ang skill na na-master mo noong scammer ka pa. Tanong kayo, alin ang mas malaking pinagkaperahan mo nung scammer ka pa o ngayong YouTuber ka na? At sino kaya sa ating dalawa yung gutom na kumita dito sa YouTube? Sa yung gutom na gutom ka na kumita sa YouTube, kaso ayaw sa'yo ng YouTube? Tagal ng pause na-realize niya siguro na siya yung gutom na gutom sa YouTube. Biruin mo, mag-LS ka everyday, 1 to 6 hours a day, tapos paparatangan mo ako na gutom na kumita dito sa YouTube. Nakita mo ba yung gap ng content ko bago masundan at yung haba ng videos ko? Tapos sasabihin mo gutom na gutom akong kumita dito sa YouTube? Nasaan na ang logic kayo? Loading na naman. Maiba lang, ganda ng t-shirt mo, boss. Kayo, saan mo yan binili? Binigay lang sa akin ng follower kaya si Neil Canvas. Ayos, imbis na ikaw ang nagbibigay ng t-shirt, ikaw ang binibigyan. Gagi, may nagka-celebrate na hindi lumabas yung part 3. Sino ba nagsabi wag ilabas yun? Simula sa pool pa lang. Wala pang dimandahan. Tanong nyo nga kay MG. Tanong nyo kay MG. Alam yan, may nagsabi na nga dyan eh. I was the one who said na wag ilabas yun. Tapusin na natin dito. Medyo napahaba na itong content natin. Kahit ang dami niyang sinabing salitang bobo at tanga, still hindi yun nagpatunay na siya ay matalino. At sa mga revelation niya, pinalakas niya lang lalo ang obserbasyon ko at nakita niyo kung anong ugali at asal meron siya. Kaya kayo, mekos-mekos mo na. Go, go, go! That's it for today. Thank you for listening. This is Ecclesiastico. Take care.